Kaya nga first time ko nga gawin 'to, eh, kaya medyo, aasahan ko na lamang na makukumbida ako siguro at, kung papupuntahin ako, ano ba namang pumunta, wala namang problema do'n. Ang kinatatakutan ko lamang yung, init ng halalan. Alam naman natin na talagang nagiging malupit, minsan masakit yung sinasabi, kung ano-anong banat. Abay, hindi ko matitiis yun. Kaya maigi na lamang, lumayo. Ito naman si Senator Amy, gusto pa ho tayong bulahin. Hindi ho magsisinungaling ang datos na ang sambayan ng Pilipino hindi ho masaya sa pamumuno ng bangag niyong kapatid na si Marcos Jr. Yang pag-alis nyo na yan sa alyansa na binuo ng mga bangag dyan sa Malacanang, hindi ho makakabuti yan sa kanino mga kandidato na sasanib dyan sa alyansang binuo na yan itong si Marcos Bangag. Isa ho yan sa pag-uusapan natin dito sa video na 'to, ang, pagsasalita nitong si Senator Amy Marcos na talagang, tatakbo siya bilang, independent sa susunod na midterm election 'no. Simple lang, imbis na makatulong yang alyansa na yan, baka mas mapahamak pa yung mga individual na umanib, nakipag-isa dito kay Marcos Jr. Hindi niyo ho ba nakikita kahit yung mga poll na lang sa social media, kahit yung mga komento na lang ng mga kababayan natin sa mga nangyayari sa ating bansa, hindi niyo ho ba nararamdaman? Hindi niyo ho ba nababasa? Ano hong ginagawa ng mga social media team nitong mga politiko na 'to? Kasi meron hong nagbabantay diyan. Tinitimpla nila ang tubig kung ano ang, pananaw ng sambayan ng Pilipino dito sa administrasyon na 'to. Kaya nagtataka ho tayo, eh. Itong si Senator, Tito Soto at itong si Ping Lacson, alyansa pa rin dito kay Bangag, gayong alam ho nila na napakaraming kontrobersya na kinasasangkutan ng administrasyon na 'to. Merong, mabigat na maleta, merong ayuda nation, walang ginawa kundi mamigay ng ayuda, 5,500 flood controls, napakatindi ng korupsyon, paglaganap ng kriminalidad, bagsak presyo ng illegal na droga. Napakarami hong issue. Ngayon kung makikipag-alyansa pa kayo dito sa bangag na 'to, talagang, hindi na ho natin maintindihan kung saan nanggagaling ang, diskarte nitong mga politiko na 'to para sa papalapit na midterm election. Pero bago natin umpisahan ang, video na 'yan, itong si Senator Amy, magbibigay lang ho tayo ng mabilisang reaksyon kasi meron hong nag-send sa atin ng video. Ano daw sa tingin natin ang, galaw na 'to nitong si Senator Amy. Simple lang, iwas pusoy ho siya para hindi ho siya magmukhang anga, 'di ba? Para hindi ho siya magmukhang anga. Pagkat kasi magmumukha ho siyang katawa-tawa pagkatapos ng unity team ngayon, meron na namang binuong bagong alyansa at ang kanilang motto ngayon, unity pa rin. Mga loko-loko. Kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe at sa mga gustong sumali sa ating community, para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video, i-click nyo lang ho yung joint button sa baba. Ayun na nga mga kababayan, unahin na ho muna natin itong interview nitong si Marcos Jr. no, sa mga media. Kaugnay nga ho diyan sa pagsusulo na yan, itong si Senator Amy Marcos. Ito ho mga kababayan, pakinggan ho natin ito. Game. For running as a re-electionist? Yeah, that's fine. That happens. I've run as an independent myself many times. Apo. So that is her choice. I suppose it gives her a little bit more scope and freedom. Nakakaya naman ho yan, sir. Hindi pa umaalagwa, hindi pa nag-uumpisa talaga ang eleksyon. Diba? Hindi pa kayo nangangampanya. Hindi pa ho kayo nakalabas sa daan, nagkakawatak-watak na kayo. Anong klaseng leader ho kayo? Isinama nyo na nga sa pinakamalaking alyansa sa kasaysayan ng politika sa ating bansa. Ngayon, hindi pa kayo nag-umpisa. Itong si Ping Lacson at itong si Senator Amy Marcos, nagpahiwatig na gusto nilang umiwas dito sa administrasyon na to. Mamaya ho mga kababayan, pakinggan ho natin yung interview na itong si Senator Ping Lacson dito kay Ted Pailon. Maging doon sa interview ho niya na yon, napakarami ho niyang nakitang kabalbalan na ginagawa ng administrasyon na to pagdating sa budget. No? Napakarami hong nakikitang kalokohan itong si Ping Lacson. Pero kahit na ano pa yung nakikita na yan ni Ping, ang tagal na ho sa Senado niyan, hindi ho talaga natin iboboto yan. Kahit anong kalakaran pa ang alam nitong si Ping Lacson dyan sa Senado, hindi ho na, marami hong, basta tayo, sa Duterte tayo, tapos.
kung sino ang i-endorso ni Tatay Digong, yun ho ang ating iboboto. Ipakita ho natin ang ating pagkakaisa, yung tunay yun na unity. Pagka sinabi natin na itong si Marcoleta mananalo, ipanalo ho natin. Pagka sinabi ni Tatay Diggs na ipanalo, kailangan manalo nitong si Bato at nitong si Bongo, ipanalo ho natin para makita ho nitong mga tambaluslos na to na talagang ang mga Duterte malakas pa rin ho ang kanilang impluwensya pagdating sa politika sa ating bansa. Ipakita ho natin sa kanila yun kung binabraso nila ngayon itong mga Duterte na to. Lahat, line up ni Tatay Digong, kahit ayaw nyo, iboto nyo ho lahat, tapos. Wala na hong maraming cheche, bureche, wala nang, basta ipakita natin kung sino yung itinaas na kamay nitong si Tatay Digong, wala na hong pili-pili, basta yun ang ating mga suportahan. Ngayon, kung kulang man yan, tignan ho natin kung sino may dadagdag natin dyan. Tuloy. To make her own schedule to campaign in the way that she would like to do. You know, the Alianza is still behind her. We are still continuing to support her. If down the road she chooses to join us in our campaign sorties, she's very welcome. Ikaw, Senator Jaime, gusto mo sumali dito sa bangag mong kapatid? Si Ping Lacson, si Manny Pacquiao, lahat ng bumana dyan kay Marcos Jr. nung panahon ng kampanya ay yung mga kalaban niya sa pagka-presidente. Ngayon ho, kakampi niya dyan sa alyansa na yan. Ngayon, kung iboboto nyo ho, yang senatorial slate na yan ng administrasyon, parang sinabi nyo lang ho na masaya kayo sa paglaganap ng illegal na droga, kriminalidad, walang konkretong direksyon ng ating bansa. Sa napakarami pang problema kinakaharap natin ngayong mga panahon na to. Pagka binoto nyo ho, yung senatorial slate nitong bangag na to, parang ganun ho ang inyong gustong mangyari dito sa bansang to. Dito naman pakinggan natin itong ambush interview na itong si Senator. Naintindihan naman Marcos. siguro kailanman, katulad ng sinabi ko, hindi naman kami nag-away, hindi naman kami nag-aalitan. At nagpapasalamat ako, naintindihan naman yung sitwasyon ko dahil yan naman kasi ang turo ng tatay ko. So, kinakailangan buhayin na meron kang paninindigan, kahit matindi ang sakripisyo, gawin ang tama. Ikaw lang nakakaalala sa turo ng tatay mo, madam. Parang yung kapatid mo, laging nagpa-party noong pinapangaralan kayo ng iyong nasirang ama na itong si Marcos Sr. Ito, madam, simple lang naman ho kasi yan. Diretsuhin nyo na ho ang sambayan ng Pilipino. Hindi ibig sabihin binabanatan nyo ang bangag nyong kapatid pagka sinabi nyo na ang sambayan ng Pilipino hindi natutuwa sa mga pinaggagawa ng kapatid ko. Ganun lang ho kasimple. Ibinabanatan nyo na ba ho kagad, no? Hindi nyo na binabanatan kasi yun ho ang reality. Yun ho ang nangyayari. Kasi habang pinapatagal nyo yung pagpipigil nyo na yan o talagang ayaw nyong banatan yung kapatid nyong bangag, lalo lang hong tumatabang. Lalo lang ho kayong nawawalan ng amor. Sa sambayan ng Pilipino. Oo, itong mga kababayan, hindi ko alam kung... pero malamang sa malamang, hindi na i-endorse yan. Hindi ko alam Hindi ko alam kung... kasi gusto ko talagang mamangka ng alin na yan sa dalawang ilog. Umalis siya, alam ho niya na nasa likod niya ang kapatid niya. Kahit anong mangyari. Sipon sticker than water, ika nga, di ba? Ano bang ginagawa ng mga bangag na yan? Sumisingot, kaya puro sipon ang laman ng ilong ng mga yan. No, kaya ho mga kababayan, gusto hong mamangka sa dalawang ilog na yan. Kasi pagka solido ho siyang nakasama diyan sa senatorial slate netong kanyang kapatid na bangag, paano pa naman yung mga friends niya sa Davao? Paano? Nagbabaka sakali, malay mo isama siya sa senatorial slate ng matandang itong si Tatay Digong. 'Di ba? Yun ho, nangihinayang siya. Malay mo, ikampanya siya o i-endorse siya ng kanyang, kung tawagin best friend na si Vice President Sara Duterte, gayong hindi naman ho natin nakikita ni ipagtanggol itong si BP Sara sa social media. Di ba? Sayang nga naman. Davao yan Mindanao yan, marami hong boto dyan. Talaga hong pamamangka. Pagka pa naman hindi pamamangka sa dalawang ilog yan, sipon, sticker than water, yun hong alam natin dyan. Kasi walang mga dugo yan, puro sipon lang ho yan sa kakasinghot nila. Lalo na yung mama na yan, itong mama na to. Ito. Yung mama na yan, naku po, puro sipon. Puro sipon yung mama na yan. Ngayon naman, Senator Amy Marcos, diretsahin mo ang sambayan ng Pilipino. Yun lang naman ho yun. Huwag niyo ho kaming paikot-ikutin, huwag niyo ho kaming bula-bulahin. Tapos na ho tayo doon.
Nung 2021, 2022, yun nung panahon ng budulan at bulahan. Ngayon, magpakatotoo tayo dahil nasa bingit ng alanganin ng bansang to. Hindi lang ako kasi ramdam ng mga ordinaryong Pilipino, pero napakarami hong nangyayari behind the scenes sa totoo lang. No, napakarami hong nangyayari. At ang may alam lang ho dito, yung mga elitista, mayayaman, mga milyonaryo, bilyonaryo, pero yung mga ordinaryong Pilipino, wala hong kamuwang-muwang na behind the scenes sa lahat ng ingay ng politika na to, meron hong linuluto itong si Bangag. Ito mga kababayan, pakinggan natin ang buong interview nitong si Senator Amy Marcos diyan sa Senado kaninang hapon. Daan kung saan magtatagpo ang lahat ng ilog. Tangway, ika nga sa atin. It's a tremendous sacrifice to stand alone. But I need to be free to cross the line, to talk to all parties, and to get things done. Uniteam was a dream that I shared in 2022. And I hold fast to that dream of unity. Move on ka. Madam Amy, move on na ho kayo. Huwag nyo na hong mabanggit-banggit yung Uniteam na yan. Bangungot ho ang inabot ng sambayan ng Pilipino dyan sa Uniteam na binabanggit nyo na yan. Huwag nyo na hong mabanggit-banggit yan sa social media. Dahil wala na hong karga yan. Wala nang dating yan sa sambayan ng Pilipino. Sabihin nyo ho kasi, rektahin nyo kami na ako, Amy Marcos, kaisa ako ng sambayan ng Pilipino. 10 ng sambayan ng Pilipino na hindi natutuwa sa mga kabalbalang ginagawa ng kapatid ko. Kaisa nyo ako. Malamang sa malamang makapanligaw ka pa ng boto. Pero yung mga matatamlay mong banat na yan, naku po. Mawalang galang ho pero sige, comment nyo kung anong dating sa inyo ng mga banat na yan itong si Sen Amy. For all Filipinos. Ayun. Ayun. Paulit-ulit tanungan natin lang. na. Ma'am, does that mean, hello? Ma'am, does that mean hindi ho kayo aakyat sa entablado ni PBBM pag nangampanya siya? And the same with Hindi ko VP pa Sara. alam. Sa totoo lang, naisip ko lang na ayoko pumanig sa isang partido, sa isang sektor, sa isang personalidad. Wala nang panig-panig. Ang kakampi ko lamang ang sambayan Pilipino. Gagawin lang na. Teka, yung friend mo, mga taga Davao. Hindi mo babanggitin dyan. Di ka aakyat pagka pinakyat ni Tatay Digong? Siguro, ano ba, pagka in-endorso to ni Tatay Digong, iboboto niyo ho ba to? Hindi nga tayo mapaglaban eh. Siya ho ang kung pinsan ka, okay lang, di ka namin sisingilin. Pero kapatid ho kayo, yun ang paulit-ulit natin sinasabi dito. Hindi ho kayo second cousin, first cousin tong si Bangag, kapatid ho kayo. Tol, ano ba yan? Puro kabangagan mga pinagagawa mo. Tignan mo, ginawa mo dyan sa kapartner mo nung nagdaang eleksyon, binababoy siya ng pinsan natin. Wala kang gagawin? Anak ng toko, Ng tama at ang makakatulong sa nakararami. Labo. Di ba mahirap na mangampanya na independent kayo considering si Pangulo yung kapatid niyo, may makinarya? Kaya nga, first time ko nga gawin to Kaya medyo aasahan ko na lamang na makukumbida ako siguro at kung papupuntahin ako, ano ba naman pumunta, wala namang problema doon. Ang kinatatakutan ko lamang yung init ng halalan. Alam naman natin na talagang nagiging malupit, minsan masakit yung sinasabi, kung ano-anong banat. Abay, hindi ko matitiis yun. Kaya maigi na lamang, lumayo. Okay. Manghihingi ka ng boto tapos sisingilin ka ng sambayan ng Pilipino. Yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kami, pagka siningil ka namin, masasaktan ka, ganun po ba yun? Yung mga masasakit na sasabihin namin sa inyo, yung sambayan ng Pilipino, pagka, imbis na magdamdam ho kayo, ayusin nyo ho kung ano yung perwisyong ibinigay nyo sa bawat isang Pilipino. Kasi sa Uniteam, nung binuo yung Uniteam, 3 kayo. At kayong dalawa magkapatid, yung isa outcast, kahit anong gawin nyo, hiwalay talaga si BP sa inyo. Kayong magkapatid, ikaw sinasabi mo, alam mo yung tama, umalis ka dyan sa alyansa. So ano nga yung plano mo? Yun, ganun na lang para hindi ka matag bilang Bangag, iniwan mo ang alyansa. Ganun ho ba yun, Sen Amy? Sa totoo lang, sa mga nakalipas na araw, gusto ho natin patapos ng Setyembre, kalmahin na ho natin. Ayaw na ho natin bigyan ng tipong bakbakin natin, kagaya nung pag-umpisa nitong buwan na to.
kumbaga, break ho muna tayo dito sa mga ganitong klaseng content. Pero yarin lamang nagsalita itong si Senator Amy, hindi naman ho pwedeng palampasin ho natin to ng basta-basta lang. Ito, game. At magsarili kahit napakahirap. How big was the consideration of VP Sara being your friend? Nakinonsider mo ba yun, ma'am? Kaya ka mag independent para na lang walang kiskisan, kumbaga. Ang malaking konsiderasyon, yung sitwasyon ko. Yun talaga ang pinakamahalaga. Kung may dalawa kang malapit na kaibigan at sila'y nag-aaway, kakampihan mo ba yung isa laban sa isa? Siyempre, ang gusto mong mangyari, pagbatiin sila, magkausap sila, at ikaw na ang magiging daan para doon. At kung hindi pa sila handa na magkaisa, mag-iintay ka muna sa tabi. Hindi ka papanig doon sa isa. Teka, kapatid mo yan. Meron ho tayong kasabihan na sinasabi mo, mahal mo yan, kaibigan mo, malapit mong kaibigan. Meron ho ba kayong nakikitang ginagawang kamalian ni VP Sara? Sabihan nyo. Banatan nyo si VP. Kasi ang nakasalang-alang dito, hindi yung pagkakaibigan nyo, madam. Nakasaalang-alang ho sa mga nangyayari ngayon ay ang ating bansa. Open rebuke is better than secret love. Meron ho tayong kasabihan ganun. Yang kapatid mo, kausapin mo. Mahal mo, di ba? Gusto mong pag-ayusin. Hindi mo pag-aayos yan sa totoo lang. Tapos na ho. Wala na ho tayo doon sa level na pwede pa natin ayusin itong gusot na ginawa na to ni Bangag. Wala na ho to. Kumbaga, tapos na tayo dito. Kahit sinong Marcos pa talagang sasagasaan ho natin dito. Babalagbagin ho natin dito. Siya na may pasensya na kasi alam ko, sa paningin ng iba dyan, bakit mo naman inuobligahan niya si Senator Amy? Kapatid niya lang naman yan Meron naman sariling utak yan si Marcos Jr. Kung kayo kapatid lang, nakagaya nitong si Irene, hindi ho kayo ang tumimon, hindi ho kayo isa sa mga bumalangkas dyan sa pag-sasanib persa ng mga politiko na yan, di namin ho kayo sisingilin. Wala ho kami pakialam sa inyo. Kaso kayo ho ang nagpakilala kay Bangag dito kay VP Sara. Ano bang pinuputok natin dito ang tanong? Ano bang pinuputok natin dito? Ang pinuputok ho natin dito, simple lang. Yung kapatid mo, Bangag. Alam mo na Bangag ang kapatid mo. Ang problema, pati ikaw nagtatanga-tangahan, nagbibingi-bingi, nagbubulag-bulagan sa kabalbalan ng kapatid mo. Yun ang kinabubwisit namin dito. So, para sa legacy yan ng iyong pamilya, okay lang kahit ibenta tayo ng kapatid mo. So, dahil para sa legacy yan ng iyong ama, okay lang kahit isubo tayo sa gera ng kapatid mo. Ano naman to ako? Huwag kong ganun. Huwag kong ganun, manang. Nung una talaga, sa totoo, lalaki ng respeto ko dyan sa ali na yan. Pero nung nakita ho natin siya nagtrabaho, nung nakagawa sila, ang pamilya niya ipinasok ang buong sambayan ng Pilipino dito sa gusot na kinakapalooban natin. Naku, nawalan mo tayo ng gana sa totoo lang. Baka kung tinayo mo sarili mo, hindi gawaing Marcos ang ginagawa ng Bangag kong kapatid, baka ikampanya pa kita. Sige, game. Manindigan ka. Sabihin mo, hindi gawain ng matinong Marcos ang ginagawa ng Bangag kong kapatid. Tapos, wala tayong usapan. Ikakampanya kita. Isip na yan. Ay, nako. Bayan, patapos na September, 30 na. Ayaw na natin ng ganito. Gusto na natin kumalma. Pagka naaraw po talaga. Game, At tuloy. ayaw na ayaw mo na magkaroon ng alitan yung mga kaibigan mo. Ganun talaga yun. At Sa alitan na to, nakukompromiso ang sambayan ng Pilipino. Isang tabi nyo mo ang pagkakaibigan nyo. Ang pinag-uusapan dito, public service, pumasok kayo sa gobyerno, gawin nyo trabaho nyo, hindi yung visit na kaibigan-kaibigan na yan. para sa akin, if I stand alone, I will be able to cross the line. I can cross that line in order to get things done. And that to me is the most important.
is to be able to Naku get po! things done time Grabe. and time again. Already, I think I've been successful in firstly being able to shepherd the Agrarian Reform Condonation Project. Nabigyan natin ng mga titulo, nag-umpisa ito kay Presidente Duterte. Naisingit natin doon sa Bayanihan 2, yung condonation ng milyon-milyon na utang nila, mga penalty. Nag-umpisa sa penalty sa interest. Tapos, nung si Presidente Bongbong nakumbinsi naman natin. Kaya't sa palagay ko, ayan na, andyan na yung mga titulo. Kaya para sa akin, tuloy-tuloy lang ang trabaho. Mas mahalaga yun that I am able to cross the line. And then, I am able to get things done. Yan din po ang nangyari sa ating ayuda. Nag-umpisa yan, ako yung pasimuno niya nung umpisa sa Bayanihan. Talagang pinagpipilitan ko kasi ako yung head ng DSWD na kailangan ng tao ng ayuda. Nagkagulo-gulo nga yung SAP 1, SAP 2. Kaya ngayon, puro ayuda ginagawa ng kapatid mo. Tatakan nyo pala talaga yung pamimigay ng ayuda na yan. Anong toko? Pero napursige natin. And we were able to carry it over after the pandemic in 2022 when it became very apparent that the economy was still struggling to recover Nice, and struggling. that all Filipinos were having a very difficult time. Kawawang pandemya naman yan. 2024 na tayo. Yung iba, sa bagay, hindi naman ho natin pwedeng ikumpara ang bansa natin dun sa mga karatig bansa natin dito sa Asia. Sila ho, tinuloy na ho nila kung ano man ang naiwan noong panahon ng pandemya, nung nag-umpisa ang pandemya. Pero tayo, dahil napakaraming kapalpakan, napakaraming pagnanakaw na nangyayari dito sa administrasyon na to, wala hong ibang masisi itong mga politiko na to, pandemic recovery. Mga loko-loko! Aboy. Ay, nako, pandemic recovery pa rin. Di na kayo natapos. 2024 na. Ang problema, korupsyon, ayuda, walang konkretong direksyon ang iyong bangag na kapatid sa ating bansa. Walang investor na pumapasok dahil nag-aalangan sila. Dahil hindi malaman kung gegera o kung anong gagawin ng iyong bangag na kapatid. Simple lang naman ho, Senator Amy. Tanggal... Time Ayoko with na. the cost Bahala of ka dyan. living. So, nakikita natin na para sa mga programang ito na napakalapit sa puso ko, kinakailangan tuloy-tuloy ang trabaho. Makalapit Basta mo, madam, magawan natin ang paraan, kausapin ang lahat ng panig. Hindi naman ako mahilig na makipag-away, sa totoo lang. Sasabihin ng matapang ako, sabihin na ring mataray, tanggap ko naman, pero hindi ako pala away. Kaya gusto ko magkasundo lahat at Hindi ganon. Hindi porket palaaway ka na, hindi ka palaaway, hindi mo na pupunahin yung mali. Hindi naman namin pinapaaway sa'yo eh. Wala naman nagsasabi dito na, awayin mo siya. O banatan mo siya. Wala. Sinasabi lang ho namin dito, punahin yung mali. Ang problema, bangag yung kapatid nyo, pagka pinunan nyo, baka akala ng kapatid nyo, away na kagad yun. Baka pagka kinurek nyo tong si bangag, mapraning siya kagad, biglang pumasok sa isip niya, ba't ako inaaway nitong si Manang? Praning talaga. Game. gawin ang nararapat at kinakailangan Sa ng palagay ating ko- mga taong bayan. Ma'am, nakausap niyo na si Pangulo sa iyong desisyon na maging independent? Hindi pa. Ang kinakailangan kong kausapin ang mga kapwa kong nasyonalista at palagay ko mag-uusap kami sa lalong madaling panahon. Hindi ko pa naiisip Hindi pa naman ako nagre-resign sa nasyonalista. Mabait sila sa akin hindi naman sila nagkulang sa support at pagtatangkilik. So, tignan natin kung anong maigi para hindi naman maalangan ang sinuman. Maglalaban nga rin ho ba yung mga anak nyo ni Presidente sa Ilocos? May anak din kayong tatakbo sa Ilocos na makakalaban ng anak ni Presidente. Ay, walang ganon. Wala namang ganon. Kailanman, di naman kami nag-alitan o nag-away ng kapatid ko Sa totoo lang.
Mahal na mahal namin si Bongbong. Ever since siyang pinakamabait sa amin lahat eh. At saka iisang lalaki yan. Ading ko pa. Kaya hindi naman kami nag-away kailanman, hindi nagkaalitan at hindi mangyayari na maglalaban-laban yung mga anak namin. Si Sandro, magpapare-elect, si Matt, magre-re-elect. Iba naman yung posisyon ng dalawa. Nagkukonsultahan nga sa mga survey at palapit na ang filing. Basta hindi mangyayari, ma'am, na maglalaban mga anak niyo sa Ilocos. Wag naman sana. Yung pinsan ang hindi uso. Aray ko. Naku, parinig na naman. Kala mo aray ko kagad? Anong kwenta nung aray mo na yun? Yung nanay ko nalulungkot eh. Sabi niya, ba't naman ganon? Sabi ko, mas maganda naman para sa pamilya, palagay ko, para sa kabutihan ng lahat, para nakakausap natin lahat ng sektor, meron tayong daan na makisuyo Aray ko. sa iba't ibang Aray panig. namin. At yun naman ang turo ng aking ama, isang bansa, isang Anak ng toko, tigilan mo yan. Tigilan mo yung ama mo na yan. Tigilan nyo ho yan. Akala nyo nabibilib pa kami pagka binabanggit nyo yung ama nyo na yan? Please. Puro kayo ama. Patay na ama nyo, wala na. Yung itinuro niya sa inyo, isang bansa, kalokohan yan. Kasi baka nung tinuturo sa iyo yan, nakaano na nagbabangag yung kapatid mo, kaya ikaw lang nakakaalala. O, diwa. Huwag tayo magkawatak. isang diwa. Uumpisa pa lang ho tayo dito sa ile. Di pa ho pala tayo nag-uumpisa, ganyan na kagad ang mga litanya mo. Naku po. Saan ho kaya kayo pupulutin, Sen Aimee? Watak. Tapos, ma'am, nabanggit niyo po na gusto niyo nga po you're able to cross party lines. So, ma'am, meron po kayong plano? Pero sana para dito sa mga grupo nitong si Senator Amy Marcos, yung mga vlogger sana na kagaya namin na nakritikal dito kay Bangag Sister, wag niyo hong brasuhin kasi may nababalitaan na ho tayo, meron na daw ng babrasong mga politiko Meron na daw ng babraso sa mga kritiko nila sa social media. Wag hong ganoon. Di ho maganda 'yon. Pagka nang babraso kayo, ibig sabihin nasa tama, natatamaan kayo doon sa mga sinasabi nitong mga nitong mga political vlogger na to. Wala sanang brasuhan. Mamagitan din po kay VP Sara and sa kapatid niyo. Sa palagay ko, secondary na lang yan eh. Ang akin talaga talagang kailangan na tumayo ng mag-isa para yung tama ang gagawin, wala nang kakampihan at wala nang alitan, walang turuan. Pinipili ko na lamang na yun nga, manindigan na malaya't matatag, na walang Grabe galing, no? May tanong ang media, may sagot siya, babasahin niya. Galing! Palakpakan! Yung Senate press, ang gagaling nyo dyan. Ang gaganda siguro ng mga allowances nyo dyan. May tanong ka, sulat, may sagot siya, nakasulat. Palakpakan. Huwag ganun. Huwag kami. Galing. pinapaliwanag ko pa sa nanay ko. Paliwanag mo. Marami ka. Actually, yung nanay mo, yung pinakahuling tao na dapat paliwanagan mo sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Alam mo sino dapat paliwanagan mo sa bayan ng Pilipino? Paliwanag mo sa amin bakit ganito ang performance ng iyong kapatid. Ano ba talaga siya? Bangag? Ngayon kung di siya bangag, ba't di mo siya hikayatin na magpa-hair follicle test? Yun lang ho yun. Ganun lang ho yun. Huwag nyo kami paandar na paliwanagan ko pa yung nanay. Pangulo sa entablado niya. Okay lang sa inyo. Okay lang sa akin, tignan natin. Pero alam mo, may tinanong siya sabi niya, kung bahagi ka ng alyansa, babanatan mo ba ako? Di sabi ko, nagpaabot din ako ng message. Siyempre, hindi naman kita binabanatan kahit kailan. Yung mga tauhan mo pa.
Yung mga ibang aligan, yung mga nag-aaligid dyan. O, sige. Pero, hindi ko naman gawain yan. Tapos, Pagka binanatan mo yung mga tauhan, rekta na ho yun na binabanatan nyo yung kapatid yung bangag. Kasi wala namang gagawin yung tauhan kung di inuutos nung bangag. Ganun lang ho kasimple yun. nung umuwi ako, napaisip ako, hindi naman ako bumabanat sa kanya. Okay, tama na yon. Ang problema, kapag may bumanat sa mga kasangga natin, na sa palagay ko wala namang kasalanan sa atin, may utang na loob pa kami, aba, ibang usapan yun, baka mag-react na ako, hindi ko kakayanin. Baka ako naman ang nagtatalak sa entablado, magwala doon, o mahimatay. Hindi ko alam eh. Baka may dramang ganun eh. Wag na lang. Kaya maigi Excited pa, na ako. tumayong mag-isa sa kampanya, sa politika. Ay, yan naman ang turo ng tatay ko. Napunta kami sa Palpak ang Puntod turo. nung 28, ika-35 anniversary. Ayun, para hindi na malagay sa alanganin ng kapatid ko. Kasi kinakabahan na nga siya, baka kung ano daw, yung aking ading, baka malagay pa sa alanganin. At yung mga kaibigan, masaktan. May gina yung tumayo kong mag-isa kahit napakahirap umikot na mag-isa. Sen, nagkausap din po ba kayo ni VP Sara about this? Nasa tuktok ng bundok yun eh, hindi ko malaman kung saan siya. Pero alam niya na hindi ako sumipot. Ma'am, kung sakali mag-endorse si VP Sara at imbitahan din po kayo ayan, sa entablado. Hindi ko pa naiisip. Alam mo, hindi ko pa naiisip yung mechanics. Ang alam ko lang, ayokong pumanig yung isa sa isa, kumampi sa kabila. Ayoko nang ganun eh, nahihilo ko. Hindi ko malaman kung saan ako susuot ng ganyan. Pero kung paano yung operations ng campaign ko, hindi ko pa naiisip sa totoo lang. Alam ko lang na gusto kong malibre. Pero alam mo, merong isang taong nanalo dyan sa ginawa mong yan, Senator Raimi Marcos. Alam mo kung sino? Yung bayaw mong palaka, siya yung pinaka nagbenepisyo dyan. Kasi balita ko, ayaw ka din niya eh. Di ba? At least kung iikot itong mga ano na to, itong mga senatorial slate, itong alyansa na to, kung wala ka man doon, at least hindi awkward, di ba? Kasi kung nandun ka, medyo awkward. Ngayon, medyo okay na. Siya yung pinaka nagbenepisyo. Pero sambayan ng Pilipino, nagbenepisyo dyan sa pag-alis mo na yan sa alyansa? I don't think so, madam. Malaya, tapat, walang grupo, walang alyansa, walang kaaway. Basta ang kakampihan ko lang bawat Pilipino. Okay. Kumusta ho yung kriminalidad? Anong sasabihin niyo doon? Kasi kakampi niyo Pilipino eh. Kasi Pilipino na piperwisyo dito pagdating sa kriminalidad. Pagdating sa presyo ng mga pangunahing bilihin, anong banat niyo ho doon? Kasi Pilipino ho ang nasasaktan doon, nahihirapan. So anong plano niyo doon? Oh, hindi niyo babanatan kapatid niyo para kayo sa Pilipino. Naku po, matamlay na naman yan, madam. Huwag kong ganyan. Huwag kong ganyan. Kung para kayo sa tao, tapos. Hindi ho pwede yung sa amin dito yung medyo kagaya ng mga banat nyo na yan. Hindi ho kami nabibilib sa mga ganyang klaseng May banat. date na po kayo filing niyo, ma'am. Sorry? May date na po kayo for your filing. Oo, nag-aantayan lang kami kasi hindi ko pa rin alam dahil hindi rin ako resigned. Hindi naman ako nag-resign sa NP. Tignan natin kung anong maganda. So, binubuo ko pa lang yung mga dokumento ko eh. Kailan yung meeting mo sa MP, ma'am? Definitely today or tomorrow. Tingnan natin. But do Oo. you need to resign from NP, ma'am? Hindi ko alam eh. Wala naman akong problema sa NP. Ang akin lamang, kinakailangan maging independent ako sa alyansa. Dahil part siya ng admin slates. Mahirap kasi eh. Palagay ko may maririnig ako hindi ko gusto. Baka mahirapan na ako nun. Ma'am, how about leave lang? Sorry? Leave. Mag-leave lang po sa party. Parang ligo pa. Hindi ko pa alam. Pero possible naman na NP kayo, pero wala independent. Pwede ba yun? Sa totoo lang, dun sa rules ng COMELEC, hindi naman nakalagay yung alyansa eh. Kasi hindi naman siya rehistrado. So, linalagay lang yung partido mo o kung independent ka. Sa ngayon, nasyonalista ako. Ayun. Okay na madam? Okay na ba? Kanina nag-aalangan kayo na ipahandle na sa National Commission of Senior Citizens yung pagbibigay ng social pension.
Ayun na nga mga kababayan, dribble-dribble na naman ho tayo nitong si Senator Amy, binola-bola, iniikot-ikot at gusto ho niyang ma-shoot sa 2025 midterm election. Pero ibablock ho natin yan, ika nga. Ibablock ho yan ng mga Duterte supporter na talagang tunay na nagtitiwala dito kay... Basta kung sino sabihin ni Tatay Digong, yun ho, suportahan natin. Yun na lang ho. Wala nang maraming cheche-bureche. Pagka itong si Tatay Diggs, itanaas niya ang kamay nitong si Kong Dante, itong si Atty. Vic. Kung sino man, kahit sino pa yan, wala ho tayong pakialam. Ipe, iboto si Ipe. Tapos ang usapan. Pakita ho natin dito sa administrasyon na to kung gaano kalakas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagka sinabi niya, iboto yang si Vic Rodriguez, iboto si Vic Rodriguez. Yun lang ho. Wala na maraming cheche-bureche. Ayoko yan, ganun yan, ganito yan. Hindi. Para pagka sa susunod na eleksyon, malaman ho nila kung saan sila lulugar. So always, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Kung di nyo pa napanood ng video na to, click nyo lang ho mga kababayan. Nakarelax na tayo itong Senator Haim. Patapos na September, madam. Malapit na Pasko. Huwag na tayo magalit. Sa 2025 na tayo magbakbakan. Mahalin na natin Pilipinas. Maraming salamat yung mga sumama sa atin ngayong buwan ng Setyembre. Maraming salamat po.